Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kabirada Lance, Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang mainit na balita tungkol sa impeachment ni Vice President Sara na ngayon ay ginagawang ina-archive ng Senado. At para maintindihan natin kung ano ang archive, ito yung isinantabi nila, ngunit pwede pa itong buhayin dahil hindi pa sabi-sabi ng mga kritiko ni Vice President Sara, lalong-lalo na sa Senado, itong sila Tito Soto at ang iba pa, ay pwede pa daw itong ma-reverse ng mga mahistrado dahil pinapasagot pa nila si Vice President Sara. Ngunit ngayon, papanoorin natin ang video tungkol sa patama ni Senator Amy Marcos sa kanyang pinsan na si Tambaloslos, na ito'y tila daw isang malaking bunjing na spoiled. Andito ang balita, panoorin natin si Senator Amy Marcos. Andito na. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ayun na. Sino kaya itong dambuhalang sanggol na ito, mga kababayan? Ito bang pinsan ng si Martin Tambaloslos Romualdez? Sige, kayo na ang bahalang umintindi kung sino ang kanyang pinatamaan. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Bonjing! Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Alam nyo, sabi kahapon ni Alan Peter Cayetano, na ito daw ang impeachment na ito, kung wala lang itong penalties, kung ang impeachment ay walang disqualification sa eleksyon, ay hindi ito pagkaabalahan ni Martin Romualdez. Bakit? Bakit niya ito gustong matuloy ang impeachment? Dahil kapag natanggal talaga itong si Vice President Sara Duterte, ay hindi na ito pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit barangay captain Kaya yun ang gustong mangyari, at para walang kalaban siya sa 2028. At ang sabi pa ni Senator Peter Cayetano, na kung gusto nyong labanan si Vice President Sara ng patas, labanan nyo lang patas sa 2028. Kung hindi man mangyari ang kanilang gustong mangyari na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ituloy natin itong pagpaliwanag ni Senator Amy sa kanyang boto bilang nag-oo or yes na vote. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun Oh. Mataas pa sa Korte Suprema. At kahit sa pagka presidente, parang mas mataas pang ang tingin sa sarili ni Martin Romualdez is mataas pa siya sa kahit sinong politiko dito sa Pilipinas, no? Ewan ko ba kung bakit hindi ito masawata or ano bang tawag doon, yung bigyan ng salitang masakit-sakit para nako, hindi ko na alam kung ano pang tawag dito kay Martin Romualdez. Basta kay siya na talaga ang pinakamataas na makapangyarihan dito sa bansa. Mantakin mo, presidente na presidente, hindi siya kayang pigilan or sawatain. O anong tawag mo doon? Ano kaya ang meron dito kay Martin Romualdez? Bakit hindi siya
kahit na ang kapatid ni Bongbong Marcos ayaw respetuhin, palagi naman natin makikita itong si Aimee Marcos na talagang kanyang binibira itong kanyang pinsan. Pero walang imik lang si Martin Romualdez, hindi nagsasalita sa media. Tuloy-tuloy lang ang kanyang ginagawang kanyang mga plano para manalo talaga sa 2028 or kahit siguro gagapangin ang mga basta gagawin talaga niya ang lahat para maging prime minister or magiging presidente. Dahil kapag sa 2028 mawalan ito ng kapangyarihan at makapasok na itong si Vice President Sara Duterte, nako, ihaw talaga itong si Martin. Tandaan nyo yan, mga nako, sa dinami-dami ng dinala niyang dagok sa mga pamilyang Duterte, yung pagdala sa dahig ng dating Pangulong si PRRD at mga itong impeachment at panggigipit sa QGC at sa buong bansa para lamang kanyang makontrol ang buong Pilipinas para siya talaga ang magiging presidente sa susunod na eleksyon. Grabe talaga ang ginagawa niya sa mga Duterte. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, ambisyon talaga. Mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Spoiled na bonjing raw. Sino kaya ito? Hindi ba ito si Martin Romualdez? Wala namang ibang bonjing dyan parang spoiled. Tapos kapag may interview, tapos nasa likod siya palagi ni BBM kapag may interview. Ganun palagi ang mukha. Parang galit na galit sa mundo. Baka gusto niyang siya talaga ang i-interviewin. At gusto niyang inggit na inggit siya sa posisyon ni Bongbong na pagka-presidente. At libadbaran siya kapag nasa likod lang siya. At si Bongbong ang in-interview ng taga-media. Nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag. Baby pala. Baby pa nga. Baby pa nga yan. Parang spoil talaga Ang kinainisan ng marami, bakit hindi ito sawata? Bakit hindi ito pinapalagan ng Pangulo? Na kung tutuusin, isang salita lang niya. Pwede niyang tanggalin sa pagka-speaker itong kanyang pinsan na nagdudulot ng pagkasira ng kanyang imahe at pagkasira ng Marcos. Instead na kanilang binabangon ang kanilang pangalan, lalong nasisira ngayon. Ang buong akala pa naman natin na itong mga Marcos, kung makabalik sa pwesto, ay babawi at gagawin ang lahat para bumango ang kanilang mga pangalan. Ngunit iba ang nangyari. Taliwas sa mga tingin ng ibang tao at tayo mismo ay buong akala natin na magtitino talaga itong Marcos dahil sa kanyang ama na dati ay diktador. Ang akala natin na babawi sila kapag nakabalik sa pwesto. Diba? Tuloy natin. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan. Binoto. Instead daw na tanggalin natin ang binoto ng bayan, which is si Vice President Sara Duterte, na
nagkakaroon ng boto nung eleksyon na mga 30 million plus, 32 million plus na nakukuhang boto ni Vice President Sara. Instead na si Vice President Sara, bakit hindi na lang yung demonyong speaker na yan ang tatanggalin? Total, ang mga congressman rin naman ang naglagay dyan sa pwesto ng damuhong buhaya na yan. Diba? Kayang-kaya nilang gawin yan kapag nagkaisa sila. Ngunit, parang imposibleng mangyari yan dahil ang mga nasa likod ng dambuhalang bunjing na yan ay nakikinabang rin. Mantakin mo, no? Ang balita natin, malaki-laki ang bayad sa mga pumirma ng impeachment na yan, 150 million. Mantakin mo 150 million. Pwede ka lang hindi tumakbo pagka-congressman yan. Kung ikaw ay makontento. Iba pa yung mga sinasabi nila na yung mga tupad, mga 777, 7 million kapag pag sumama ka sa mga rally, 7 million kapag sumama ka sa mga kung saan pupunta itong speaker na ito. Basta 37 ang benepisyo kapag dumikit ka doon sa speaker na si Martin Romualdez. At minahal, bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayun. Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Okay, yun. Yun ang ni Senator Amy Marcos na minungkahi niya sa mga minamahal ng congressman na bakit hindi na lang palitan itong kongresistang si Martin Romualdez. Pero wala na, huli ng lahat nagkaroon ng pangalawang eleksyon nananatili pa rin congressman nananatili pa rin speaker doon sa House of Representatives itong malaking bunjing na ito. So, aantayan na lang natin ang mga resulta ng sinasabi nilang baka ang Korte Suprema ay magre-reverse ng kanilang mga desisyon. Pero sa tingin ayon pa kay Senator Marcolita na imposibleng mag-reverse ito lahat dahil 15 sila Okay lang kung 7, 8. Imposible naman na may mag-reverse sa kanilang mga sarili. Mawawalan sila ng mga paninindigan at nagkakamali sila. Kung ako ang isa sa maestrado, ayoko talagang i-reverse ang aking desisyon dahil ito'y magre-reflect sa akin. Baka wala nang maniwala sa akin. Tandaan nyo, ang isang maestrado, isang abogado, isang huwes ay may dignidad yan at may paninindigan at lalong ayaw niyang mapahiya ang kanyang profesyon, di ba? So yon ang kabuuan ng ating balita tungkol kay Senator Amy Marcos sa kanyang pagtira dito sa kanyang pinsan na tinatawag niyang bunjing at spoiled. Sino kaya nag-spoil dyan? Magulang siyempre. So, anong masasabi niyo dito? Post a comment below.